Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa mga kaban ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jean na maghahatid sa inyo ng mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral. Ang maririnig yung kwento ngayon ay tungkol sa isang batang tilapia na nagngangalang Pia. Si Pia ay isang batang mahilig maglaro at hindi nakikinig sa kanyang ina. Alamin natin mga bata kung anong nangyari kay Pia dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Ang kwentong ito ay pinamagatang Si Pia Tilapia. Isinulat ito at iginuhit ni Richard M. Payawal mula sa Central Luzon. Akin itong bibigyang buhay sa anyong multimedia ng inyong lingkod, Ma'am Jean N. Giwo mula sa Schools Division of Cagayan City, Region 2. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng bayan ko? Halina't makinig! Sa isang ilog na may malinis at malinaw na tubig ay masayang naglalaro ang mga batang isda kasama ang maliit na tilapiyang si Pia. Talon dito, talon doon, langoy dito, langoy doon. Kung saan-saan ito nagpupunta at lumilingon. Hindi napapagod sa paglangoy at pagtalon sa tubig si Pia, kasama ang iba pang mga kalaro niya. Pia, nasan ka na ba? Paghahanap ng kanyang ina. Hindi man lamang sumasagot at tila nagtataingang kawali si Pia. Saan ka na naman ba pupunta? Tanong ng inang tilapia kay Pia. Gawin mo muna ang iyong mga takdang aralin. Pahabol na pakiusap ng ina, pero si Pia ay sadyang nagbibingi-bingihan. Sa kanyang paglalaro malapit sa mga bato ay nasugatan si Pia. Umuwi siya ng bahay at napansin ito ng kanyang ina. Anong nangyari sa'yo? Galos lang po ito, sagot ni Pia. Matapos gamutin ng ina ang kanyang anak, nagbiling ito. Magpahinga ka muna sa bahay. Ngunit hindi naman po ako nakararamdam ng kahit anong sakit, sagot ni Pia. Huwag kang masyadong lalayo at baka lumala pa ang sugat mo. Bilin ng inang isda, ngunit sumuway at nagpatuloy pa rin sa paglalaro ang batang si Pia. Hindi na malayan ng batang tilapia na siya ay unti-unting napapalayo hanggang sa makakita siya ng isang batang hito na naglalaro. Pia, halika't maglaro tayo ng pataasan ng pagtalon. Masayang anyaya ni Hito. Sa katigasan ng ulo ni Pia, nakalimutan niya ang payo ng ina na huwag lalayo sa kanyang paglalaro. Dahil nakita niyang tuwang-tuwang naglalaro si Hito, ay mabilis na naisip ni Pia na tumalon papunta rito. Hindi niya napansin ang kulay ng tubig baha. Madumi at mabaho ang tubig baha. Halos hindi na makita ang nilalangoyan ng batang tilapia. Ngunit hindi na pinansin ni Pia kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Lundag dito, lundag doon, sisid dito, sisid doon. Mabilis na lumipas ang oras sa kanilang paglangoy at paglalaro. Sandaling nagpahinga ang dalawa at nagtanong si Hito, Pia, hindi mo ba alam ang tamang oras ng pag-uwi ng mga batang katulad natin? Hindi ka ba hinahanap ng iyong ina? Hindi man kumibo si Pia, ngunit siya ay napaisip sa winika ni Hito sa kanya. Ngunit muli niyang ginamit ang kanyang mga palikpik upang siya ay sumisid at maglaro. Nang napagod na ang dalawa, nagpaalam na si Hito kay Pia. Uuwi muna ako dahil dumidilim na.
Tiyak kong kanina pa ako hinahanap ng aking ina. Umuwi na rin ng bahay ang munting tilapia at ito ay napansin ng kanyang nag-aalalang ina. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Ngunit parang walang naririnig si Pia at hindi man lamang tumitingin. Noong gabing iyon, naging masama ang pakiramdam ng batang isda. Uminit ang katawan nito at nanilaw ang kanyang mga mata. Ina! Umiiyak na tawag nito. Bumangon ang kanyang ina upang tingnan kung ano ang nangyayari kay Pia. Nang hawakan ng ina, mataas pala ang lagnat ng batang tilapia. Mabilis na dinala sa pagamutan ang batang tilapyang si Pia. Mabuti na lamang at naagapan ang sakit ng inyong anak. Nagkaroon siya ng leptospirosis, ang sabi ni Dr. Gurami. Ano po ang sakit na iyon? Tanong ng ina ni Pia. Sakit iyon na nakukuha sa bahang may ihi ng daga. Mabilis niya itong nakuha lalo na't may sugat siya. Paliwanag ng doktor. Salamat po doktor dahil naagapan ninyo ang sakit ng aking anak. Wika ng inang tilapia. Nakising si Pia at nakita niya ang pag-aalala at pagmamahal ng kanyang butihing ina. Ligtas na nakauwi ng bahay si Pia. Patuloy siyang nagpapahinga upang bumalik ang kanyang sigla. Nagluto naman ng masustansyang pagkain ang kanyang ina upang mabilis na gumaling ang batang isda. Ilang araw pa, naging masigla na si Pia. Bumalik na ang magandang kalusugan, kaya lumapit at sinabi sa ina, "Paumanhin aking ina sa hindi ko po pagsunod sa inyo. Mula ngayon ay makikinig na po ako." Ayaw mo bang maglaro anak? Gusto ko po ina, ngunit kailangan ko muna pong tapusin ang aking mga takdang aralin. Masayang sagot ni Pia sa kanyang ina. Natutunan ni Pia ang halaga ng pagsunod sa mga sinasabi ng kanyang ina upang walang mangyaring masama sa kanya. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.